Son. Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Wow, praise the Amen. Lord for His goodness and once again, sa Kanya pong opportunity na binigay po sa ating lahat. Amen. At tayo po lahat ay tumayo. At i-recognize din po natin ating mga kapatid po na nasa live streaming. And also, ang bawat isa po na nandito. Amen. At tayo po ipapangunahan ng ating pong song leader, Brother John Mark. Amen. Let's sing this song, All Hail the Par. The first stanza now. Sing. Oh, hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Amen. Ye chosen seed of Israel's race, He ransomed from the fall. Hail Him who saves you by His grace and crown Him Lord of all. Hail Him who saves you by His grace and crown Him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball to Him all majesty ascribe and crown Him Lord of all. To Him all majesty ascribe and crown Him Lord of all. On the last. Oh, that with yonder sacred throne we at His feet may fall. Amen. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. Amen. Amen. Let's sing another song at Calvary. Praise the Lord. Years I spent in vanity and pride. Sing. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Wow, amen. Pardon there was multiplied to me. My burdens upon liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I tremble at the low I spurn, till my guilty soul imploring turn to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens upon liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Amen. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens upon liberty at Calvary. Oh, the love, the true salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did spend at Calvary. Amen. Mercy there was great and grace was free.
pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Amen. Let's sing another song. Oh, how I love Jesus. Amen. There is a name I love to hear. I love to sing its word. Sing. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Sing on. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me of my Savior's love, who died and set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfect plea. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. It tells me what my Father had in store for every day. And though I tread a darksome path, with sunshine all the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. It tells me one whose loving heart can fill my deepest wound, who in its sorrow bears a part that none can bear below. Once together now. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Amen. Amen. Born to win, born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within. Sing. Born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. Then my Savior came my way. Amen. He turned my darkness into day. And on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I shall go on in Jesus' name. Trust, love, and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. Since I began to run this race, many of trials I have to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. There's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but ain't over yet. God said that He'd be right to the end. So how can I lose when I was born to win? Amen. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter
faith and trust my way. I still go on in Jesus' name. Trust, love, and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. Amen. Maraming salamat po sa mga awitan. Tunay nga po, ang Diyos po ay tapat, na kung saan tayo po ay kanyang pinahintulutan, na tayo po ngayong gabi ay narito. At sa ngayon po, tayo po ay manalangin. Pangunahan po tayo ni Pastor Dakotanan sa ating opening prayer. Good evening mga kapatid, tayo po ay yumuko at lumapit sa Panginoon sa panimula ng ating pananambahan. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, once again Lord, kami po nagpapasalamat sa gabing ito sa isang opportunity na kami po ay makalapit sa iyo sa pamamagitan ng pagsamba, Panginoon. Dakilang Diyos, unang-una po sa lahat, kami po ay humihingi ng tawad sa iyo sa lahat po ng aming mga karumihan, mga kalikuan na nagawa sa mga nakarang araw, Panginoon, sa aming buhay. Kaya naman dakilang Diyos, aming pong hiling ang iyong mahabaging pagpapatawad sa lahat ng iyong mga anak, dakilang Diyos. Kaya naman sa gabing ito, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, hiling po namin, dakilang Diyos, ang iyong banal na lugo upang kami linisan ng lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. O Diyos, ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan. Sa gabing ito, Panginoon, sa mensaheng papakinggan po namin, na galing na din naman sa iyong mga salita. At empower mo rin, Panginoon, ang taong gagamitin sa likod ng pulpito, na hindi siya manangan sa kanyang sariling kakayahan, bagkus manangan siya sa pamamagitan ng gabay ng Holy Spirit, dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa gabing ito in Jesus' mighty name. Amen. Oh, amen. At manatili po tayong nakatayong lahat. Tayo po'y magbabasa po ng Book of Numbers, chapter 19, verse 1 to 22. Basahin po natin ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 22. Verse 1, At sinilita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Ito ang palatuntunan ng kautusan na inuutos ng Panginoon na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng mapulang guyang bakang babae na walang kapintasan, na walang dungis, na hindi pa napapatungan ng pamatok. At ibibigay ninyo kay Eleazar na saserdote at kanyang ilalabas sa kampamento at papatayin ng isa sa kanyang harapan. At si Eleazar na saserdote ay dadampot ng dugo sa pamamagitan ng kanyang daliri at magwiwisik ng dugo na makapito sa dakong harap ng tabernakulo ng kapisanan. At susunugin ng isa sa paningin niya ang guyang bakang babae, ang balat niyaon at ang laman niyaon, at ang dugo niyaon, 10 ng dumi niyaon ay susunugin niya. At ang saserdote ay kukuha ng kahoy sa sedro at ng isupo at ng kulay na grana na iahagi sa gitna ng pinagsusunugan sa goyang bakang babae. Sa kalalabhan ng saserdote ang kanyang mga suot at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig. At pagkatapos ay papasok siya sa kampamento at ang saserdote ay magiging marumi hanggang sa hapon. At sa yaong sumunog sa baka ay maglalaban ng kanyang mga suot sa tubig at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig at magiging marumi hanggang sa hapon. At pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng guyang bakang babae at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan, handog nga dahil sa kasalanan. At yaong pumulot ng mga abo ng goyang bakang babae ay maglalaban ng kanyang mga suot at magiging marumi hanggang sa hapon, at sa mga anak ni Israel at sa mga taga-ibang bayan na nakikapamayan sa kanila ay magiging isang palatuntunan magpakailanman. Ang makahipo ng bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi sa 7 araw.
Ang gayon ay maglilinis sa pamamagitan ng tubig na yaon sa 3 araw, at 7 araw ay magiging malinis. Ngunit kung siya ay hindi malilinis sa 3 araw, ay hindi nga siya magiging malinis sa 7 araw. Sino mang humipo ng patay, ng bangkay ng taong patay, ay hindi malinis, ay ihahawa ang tabernakulo ng Panginoon. At ang taong yaon ay ihiwalay sa Israel, sapagkat ang tubig para sa karumihan ay hindi iniwisik sa kanya. Siya'y magiging marumi. Ang kanyang karumihan ay sumasa kanya pa. Ito ang kautusan, pagka ang isang tao ay namamatay sa isang tolda, lahat na pumapasok sa tolda at lahat na nasa tolda ay magiging maruming 7 araw. At bawat sisidlang bukas na walang takip na nakatali roon ay marumi. At sino mang humipo sa luwal ng parang naalin mang pinatay ng tabak o ng bangkay o ng buto ng tao o ng libingan ay magiging maruming 7 araw. At sa taong marumi ay kukuha sila ng mga abo sa sunog niyang handog dahil sa kasalanan. Sa mga yaon ay ilalagay ang tubig na buhay sa isang sisidlan. At isang malinis na tao ay kukuha ng isupo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tolda at sa lahat ng kasangkapan at sa lahat ng taong nandoon at sa humipo ng buto at ng bangkay o ng patay o ng libingan. At iwiwisik ng taong malinis sa marumi sa 3 araw at sa 7 araw. At lilinisin niya siya sa 7 araw, at siya'y maglalaba ng kanyang mga suot, at maliligo sa tubig, at magiging malinis sa hapon. Ngunit ang taong magiging marumi at hindi maglilinis ay ihiwalay ang taong yaon sa gitna ng kapulungan, sapagkat kanyang inihawa ang sangtuaryo ng Panginoon. Ang tubig para sa karumihan ay hindi nawisik sa kanya, siya'y marumi. At ito'y magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila. At yaong nagwiwisik ng tubig para sa karumihan ay maglalaba ng kanyang mga suot. At yaong humipo ng tubig para sa karumihan ay magiging marumi hanggang sa hapon. Sabay-sabay po tayong lahat. At anumang hipuin ng taong marumi ay magiging marumi, at ang taong humipo niyaon ay magiging marumi hanggang sa hapon. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita, at maray na po tayo maupo lahat. Check. Your love found me when I was lost. Your grace saved me when I knew no other choice. You lifted me when I stood on sinking sand. Lord, I praise you because I'm always in your hands. Lord, to you I give my life to serve, to love you unreserved. I'm willing to be used for my life. I know it's not my own. Everything I have, Lord, everything
protects me. And the least that I can do is give to the one who gave his life for me. Lord, to you I give my life to serve, to love you unreserved. I'm willing to be used for my life. I know it's not my own. Everything I have learned, everything that I am, Jesus. Oh, please use me in the best way, Lord. You choose, 'cause I'm yours. I want to go where you direct me. Want to see what your eyes show me. Want to do what your hand leads to do. I will give you unselfishly. I will love you faithfully. As you show me through your life, help me to live abundantly. Lord, to you I give my life to serve, to love you unreserved. I'm willing to be used for my life. I know it's not my own. Everything I have, Lord, everything that I am, Jesus. Oh, please use me in the best way, Lord. Only you can choose. 'Cause I'm yours. Amen po. Nawa sana yun din pong ating awitin o ating pong hangarin sa ating buhay na tayo po'y magamit sa paglilingkod at yung buhay po natin talaga ay malugod natin ng Panginoon. And please continue to pray po sa ating pong pastor. Sila po ngayon ay nasa NSC sa Davao po. Please pray for their safety kasama ng mga students and also to all churches po na nag-participate and also nandun po sila. Panalangin po natin sila. And also to our sick brethren, ang kagalingan ng Panginoon because alam lang natin ang Diyos lamang po ang may kakayanan at ang Diyos lamang po ang may dahilan bakit po tayo buhay pa. Kaya minsan po sa ating po buhay, natanong nyo na din po ba, bakit po hindi tumitigil yung pagpintig ng ating puso? Minsan po nakakapagod po mag-isip, nakakapagod din po minsan, napapagod din yung kamay natin, yung tuhod natin, yung ating paa, yung ating tiyan. Minsan po nakakapagod din kumain, kapagod magsalita. Diba po? Pero ang mata natin napapagod din. Pero po yung ang puso natin, bakit hindi napapagod? Gising, tulog, nagtatrabaho, pagod, kalungkutan, kasayahan. Ang puso natin patuloy lang sa pagtibok. Mga kapatid, tandaan po natin, every beat of our heart, it is only by the grace of God. That's why this evening, purihin natin siya, pasalamatan natin siya. Kasi po hindi lahat po ng mga Kristiyano at hindi po lahat ng tao ay may opportunity to worship, to praise, and to glorify God. Maraming kasabay nating natulog pero hindi na natin kasabay magising. Maraming tayo naging kasabay na lumabas sa ating mga tahanan at marami din tayong hindi nakasabay sa paglabas ng ating tahanan. Kaya may purpose ang Diyos bakit buhay pa po tayo. And please also continue, pray po natin ng building, ating church expenses, and also ang mga ministries, continue to pray for that. And this time, wag na po natin patagalin, tayo po tayong lahat.
tumayo po tayong lahat at ating pong i-welcome ang ating pong mga ngaral ngayong gabi, Pastor Benji Habaan. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. God is good all the time. And all the time, yan, lagi ko po yan binabanggit sa tuwing ako'y tatayo sa likod ng pulpitong ito sapagkat walang ibang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa ngayon. It's because of the goodness of God. Amen. At tayo po may sumandaling manalangin. Ama naming Diyos sa langit, minsan pa kami po ay lumalapit sa inyo. Muli nagpapasalamat sa buhay at kalakasan. Sa sandaling ito kami po ay iningatan mo sa daan, tinawid sa anumang kaparaanan at sitwasyon ng buhay at dahilan kung bakit kami paglilingkod patuloy sa inyo, gawa po ng inyong awa habag sa aming buhay. Salamat o Diyos sa pagkakataon muli kami ay magkatipon at kami Panginoon ay sama-samang magpasalamat at tumanggap ng mga spiritual na pagpapalang iyong inilaan sa gabing ito. At salamat po sa mga magagandang mensahe ng awitin. Tunay nga po ang aming buhay ay sa iyo at lahat ng anumang aming tinatangkilik ay nanggaling din naman po sa inyo. Kaya walang dahilan, Panginoon, kami ay hindi maglingkod, magpuri at magpasalamat at magpagamit ayon sa iyong kalooban. Ngayon din po ang inyong lingkod, ako po ay nagsusumamo at buong pusong nagpapakumbaba na kung saan itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo po ang mahayag, maitaas at ang salita mo ay maging kalusugan ng aming espiritual, ng aming kaluluwa. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na humubog sa amin at gumamit sa dakilang pagkagamit ayon sa iyong layunin bilang iyong mga anak na iniligtas at idinagdag sa inyong iglesia. Salamat po sa lahat ng ito, ang papurit binabalik namin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen, amen. Tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia habang po tayo nakatayo na. Let's open our Bible in the book of Psalms, chapter 37, verse 23 down to number 40. Okay po, so ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon muli na kanyang ibinigay para po tayo ay magamit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Nandiyan na po ang lahat, so amen. Okay, basahin po natin ang salitan at sabay-sabay po tayo sa verse number 40. Verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. I have been young, and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Depart from evil and do good and dwell forevermore. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever. The law of his God is in his heart, none of his steps shall slide. The Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged. I have seen the wicked in a great power, and spreading himself like a green bay tree. Mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. Tayo po'y makakaupo na
Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa gabing ito po, mapalad po tayo sapagkat tayo'y narito sa bahay-sambahan. Amen? At wala po tayo sa banig ng karamdaman. Mayroon po iba sa atin, mga kapatid, ang kanilang puso ay nandito. Ngunit hindi kaya ng kanilang katawan pilitin makarating dahilan ng karamdaman. Amen po. Kaya magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid natin nanonood ngayon sa live streaming. Alam po namin na ang Diyos ay nakikita niya ang inyong kalalagayan. Alam niya po ang inyong pangangailangan at kung ano man ang nararanasan nyo ngayon, we pray na ang Lord po ang siyang magbigay ng comfort, kagalingan, at makasama po kayo namin sa mga susunod na ating pagkakatipon. Amen? At napakahalaga po, mga kapatid, na lagi po tayo ay mayroong puwang ang Panginoon sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos na tayo po ay huwag makalimutan natin yung pagkakatipon. Amen? Yung ating pananambahan. So, kasi the more na tayo po ay tumatagal sa pananampalataya, the more na dapat tayo ay naisa sa buhay natin ang salita ng Diyos na atin natututunan. Amen? Hindi po maganda na the more na tayo tumatagal sa ating paglilingkod bilang isang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, ay minsan hindi na natin ina-apply at ayaw na natin gawin yung mga natutunan natin. Amen? So, I hope na ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay maging pagpapala po sa ating lahat. Na po. So, the title of our message tonight is all about the character of the godly man. No? The character of a godly man. Okay? The character of a godly man. Okay? Sabi ng Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. Amen? So, napakahalaga po ng salitang ordered. Amen? So, ang upuan na yan, bakit magandang tingnan, ay mayroong ginamit ang Diyos para isaayos. Amen? Isaayos. Nasa order na siya ngayon. Hindi na siya na makalat. Tingnan. Amen? At gayon din po, yung halaman. No? Magkakaiba sila ng kulay, magkakaiba sila ng itsura, at kinuha, pinagsama-sama, at inilagay sa ayos, ang kinalabasan maganda. Amen? Naging maganda. At gayon din po sa anumang aspeto ng ating buhay, bilang mga anak ng Diyos, nung tayo hindi pa mananampalataya, kung babalikan natin ang ating buhay, no? Kung ating, sabi nga, ipagkukumparahin, ay naniniwala po ako marami na ang binago, malaki na ang pinagbago dahilan na ikaw ay nakakilala kay Kristo. Amen? Yung dating buhay na magulo, dating buhay na walang katiyakan kay Kristo, walang katiyakan ng langit, inilagay niya sa ayos. Amen? At doon, mayroon ginamit ang Panginoon na tao para tayo po ay makakilala sa totoong tagapagligtas, sa tunay na Diyos na ating sinasamba at sinasampalatayanan. Amen? Kaya, I believe na yung buhay mo ngayon, iyan na po ay nasa order na ng Panginoon. Amen? At walang ibang nag-aayos niyan, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, naniniwala po tayo at naniniwala po ako, kaya tayo bumabalik sa bahay-sambahan ng Panginoon dahil nakikita natin, napakasarap pakinggan ang mensahe ng salita ng Diyos. No? Na kung saan ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan sa buhay nating pananampalataya. Amen? So, tatlong bagay na mahalaga po maintindihan natin tuwing tayo nananambahan. Number one, fix your eyes on Him. Dapat ang tuon ng ating pagsamba
ang tuon ng ating pagsamba, ng ating mata, ay nasa Panginoon. Hindi nasa kung ano-anong sino man sa ating paligid. Pangalawa, pag tayo nananambahan, dapat yung ating puso nakafix sa Panginoon. Amen? Yung ating mata, yung ating puso, and the last is, ang ating pananampalataya, yung ating tiwala, hindi dun sa preacher, nandun sa Panginoon. Dahil pagka tayo titingin sa preacher, ay, hindi ako makikinig dyan. Hindi yan katulad kagaling ni ganito, ni ganito. Pero pag tayo po, tama ang ating puso, yung ating pananaw, itinutuon natin sa Panginoon, iaayos niya yung ating puso, at yung ating pananampalataya ay laging magbibigay ng daan para tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya yung ating tiwala, wag dun sa preacher. Kaya nga po, mahalaga po, lagi tayo may dala na dapat na salita ng Diyos. Dahil kahit nagsasalita si preacher, kahit hindi mo tinitingnan ang mukha ni preacher, dahil mayroong salita ng Diyos na ipinapangaral, nagtutuon ka ngayon doon sa salita ng Diyos na ipinangaral ng preacher, naiintindihan mo, nangungusap ang Panginoon sa iyo, at doon tayo po nai-enjoy natin ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. Ang ating pakikipag-fellowship sa Panginoon. Amen? Kaya this church, I believe, nangangailangan ng mga taong godly. Amen? This church, we need a godly people. Amen? At ikaw po, I believe, na tayo ay nilagay ng Diyos sa bahay-sambahan na ito, that's the steps na kung saan magsisimula ang buhay mo na ikaw ay lalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. In order, nasa order ng Panginoon. Okay? So, sabi dito, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Alam niyo po, kung pag-aaralan po natin in itong whole chapter ng Book of Psalms, na po, napakaganda pong balikan. Basahin niyo po yung kabuuan. At dyan makikita po natin yung tinatawag na paalala ng isang psalmist na si David, na habang isinusulat niya ito, nakikita niya po sa kanyang buhay yung kaibahan ng isang taong godly at ang isang taong ungodly. Kasi ang taong godly, walang ibang bukang bibig, mga kapatid, kundi yung siya ay making mapalapit sa Panginoon at nakikita niya how God good in his life. Gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ng verse number 1, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Alam niyo po, sa mundong ito, napakadami po ng mga taong nagkukunwaring mabuti, pero ang kanilang hangarin ay masama. Tama po ba? Kaya maraming nai-scam. Tama po ba? Maraming nai-scam sa panahon ngayon, maraming scammer. At yung mga taong yan, ang kanilang puso, ang kanilang isipan, ay walang ibang gusto, kundi ang madaya niya ang kanyang kapwa. Makuha niya kung ano ang mayroon sa'yo na napapakinabangan mo. At marami pong naluloko dyan. At nawawalan. Dahilan minsan, akalan niya yung kanyang pinagtitiwalaan ay katiwa-tiwala. Minsan kasi kaya tayo naluloko katiwa-tiwala na di ba? Katiwa-tiwala na kasi yung mukha Daway na magsalita, daway na magpaliwanag. Ano po? Talagang ang galing. Pero sa dulo, ang bunga pala ikaw ay dadayain. Kaya sabi ng Bible, no? Fret not thyself because of evildoers. Marami pong mangdaraya. At kailangan po natin ng mga taong godly.
na magdadala sa atin patungo sa buhay na kung saan makadiyos. Amen? Makadiyos. At ang sikreto po niyan ay ang sikreto po ng mga taong godly, mayroon silang foundation, yung kaligtasan. Amen? Ang mga taong godly po, alam nila ang direksyon ng kanilang buhay. Dahil mayroon silang totoong pananampalataya na tinanggap. Amen? So, ayun po. Ngayong gabi, tanong ko po sa iyo, are you saved? Say amen. At ang taong ligtas, ang hakbang niyan ay patungo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya mapalad po tayo sa iniligtas ng Panginoon, dahilan bakit tayo ay naglilingkod, nandito ka ngayon sa bahay-sambahan, because we enjoy the fellowship with God and with one another. Amen? Ako po, masaya po ako kapag nakikita ko ang mga mukha ng ating mga kapatiran. Minsan hindi ko nakilala yung iba. Kayo po ba kilala nyo lahat, members? Minsan hindi na po, no? Hindi na. Kasi minsan pagpunta natin sa church, hindi naman natin tinatanong, sis, anong pangalan mo? Minsan nagugulat ka na lang, binabanggit sa pulpit, si ano pala yun? Di po ba? Pero masaya tayo, bakit? Mayroong mga nadadagdag at may mga nagpapatuloy at nananatili. Andito, nag-i-enjoy to have a fellowship with God. Why? Bakit siya nananatili? Because of the Word of God na kung saan nagbibigay sa kanya ng kagalakan sa kanyang paglilingkod. Amen? Nag-i-encourage. So, we need a godly people. We need a godly man. So, sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, makikita po natin dito po sa ating pag-aaralan, yung psalmist po, itinuturo niya yung ilang mga bagay na kailangan nating matutunan nang tayo po, huwag tayong magtiwala sa kakayahan natin sa ating mga sarili. Amen? Sabi ng verse number 3, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. So, anong sinasabi po ng psalmist dito? Tayo po, sa anumang ating naabot, sa anumang ating kakayahan, be humble. Amen? Be humble. Kasi po, yung anumang ating naabot, iyan po ay dahil sa tulong ng Diyos sa atin. Amen? Ano man ang ating naabot, yan po ay dahil sa tulong ng Diyos sa atin. Siya po ang nagbigay sa atin ng karunungan. Siya po ang nagbigay sa atin ng kakayahan na maintindihan ang mga bagay. Minsan hindi nating maintindihan. But because we trust the Lord, di ba? Sabi ng Bible, He shall give thee the desire of thine heart. Dahil nagtiwala tayo sa Panginoon at sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, ibinigay ng Diyos ang anumang nasa ng ating mga puso. Marami po tayong gustong maabot sa buhay. Ako po bilang tatay, mayroon akong ibig maabot sa aking buhay at sa aking pamilya. At isa sa pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, habang tayo naglilingkod sa Kanya, maraming bagay ang ipinararanas ng Diyos na kung saan pagpapasalamat po natin sa Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, maalala ko po, yung aking nanay, yung aking lula po pala, yung siya ay namatay, ako'y nakauwi doon, papasalamat ako sa Panginoon dahil ginamit po tayo ng Panginoon para makapagbahagi doon sa mga kamag-anakan, kanyang mga anak, at mga kaibigan po. No? At hindi ko man alam kung ilan ang naligtas doon, pero alam ko mayroon tao na nakakilala sa Panginoon at siya ay nakanampalataya ng tunay sa Kanya, sa Panginoon nating tagapagligtas. Amen? Kaya hindi po sayang na tayo po ay nakarating doon. At salamat po sa inyong mga pagpapaabot ng
pakikiramay at panalangin, natugunan po ang lahat ng pangangailangan by the grace of God. At naitawid po. At ngayon, si nanay na sa Panginoon na, yung lola namin. Amen? Wala na siyang karamdaman at anumang sakit na naramdaman. At isang araw, siya po ay makakasama natin doon sa piling ng Panginoon sa langit. Kaya, alam niyo po, minsan, sayang eh. Kasi, yung pera, mahalaga minsan. At lalo na kung kakaunti na lang yung nasa hawak mo sa iyong kamay, minsan ang hirap bitawan. Pero sabi ng Panginoon, trust in the Lord. Amen? Trust in the Lord. Alam niyo po, may mga pagkakataon na sinusubok tayo ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. At doon sa pagsubok na yon, tinitingnan ng Panginoon yung puso natin saan nakatuon yung ating pagtitiwala. Doon ba sa mga bagay na mayroon tayo na nakikita natin sa ating kamay? O doon sa nagbibigay ng mga pagpapala sa ating buhay? Amen? Kaya mga kapatid, huwag makilimutan, laging ituon natin ang ating tiwala sa Panginoon. Amen? We need to acknowledge always the goodness of God. Amen? Dahil ang Diyos, siya po ay hindi nagbabago ang kanyang kabutihan sa ating buhay. At ang kanyang kadakilaan, yung kadakilaan ng Diyos, iyon po ay tunay na nakikita po natin sa lahat ng bagay. Ano po? So anumang mayroon nakikita tayo sa ating paligid, mga manamahal, ma-appreciate mo lagi na ang kamay ng Diyos ang dahilan bakit mayroong mga ganitong bagay na magaganda sa ating paligid. Mayroong lumikha ng lahat ng bagay. That's why we need to acknowledge His goodness, we need to acknowledge His greatness, and we need to acknowledge His provision sa ating buhay. Amen? Ang Diyos ay alam niya. Alam niya lahat ng ating pangangailangan bago pa tayo humingi. Kaya nga sabi ng Bible, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Tanong, alam ba ng Diyos kapag tayo nagkakaroon ng karamdaman? Amen? Alam niya kaya? Alam niya kaya sa mga panahong tayo ay wala? Alam niya kaya yun? Sa mga panahong tayo nangihina, alam kaya ng Diyos yon? Sa mga panahong tayo po ay nalulungkot, alam kaya ng Diyos yon? Yes, alam ng Diyos at ang kamay ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo nakakatayo, nakapagpapatuloy, because the hand of God upholdeth us. Amen? Hinahawakan ka ng Diyos, iniingatan ka ng Diyos. I remember po last Saturday, yung aking anak, ay sinubok kami ng Panginoon. Ha? Habang mayroon akong kinakatingting sa bahay, ay biglang may pagkakataon na siya naglalaro mag-isa, mayroon siyang nadampot na matulis na bagay. At yung matulis na bagay na yon ay kanyang naisubo at muntik malunok. At dahil nga bata, hindi alam ang gagawin, buti napansin ng tita na naalimpungatan. Bakit nag-uubo-ubo si Riz? Yung pala mayroon ng bakal na nandito sa kanyang ngalangala. At bigla akong tinawag at nagulat ako bakit anong nangyari. So, ang ginawa ko, yung aking kamay ay sinuot ko sa kanyang bibig. Gusto kong kunin yung matulis na bagay na yun na bakal na nandito sa kanyang ano. At nakapa ko po siya. At nung makapa ko po, ay talagang hindi ko na tinantanan na hindi mahawakan. Kasi kung yun ay tutuloy sa kanyang
lalamunan ay kung ano nang mangyari sa bata. Kasi nung napansin ko po, medyo nangingitim na ang bata, nahihirapan na huminga. Sabi ko, Lord, wag naman. At naalala ko yung first aid na tinuro ni Ninang, pagkang natsutsok, pisilin ang tiyan. Dahil si asawa ni Sister Sister Evelyn, si Kuya si Tatay, ano ba yan? Pangalan nun? Si Tatay John. Ay minsan na po siyang na-choke nung nag-Father's Fellowship. Tama po nang, no? At doon ay sininang pinisil niya at naililuwa lahat ng pagkain. Sorry po sa mga kumakain dyan. So, yun po ang binigay na wisdom ng Panginoon. At sabi ko, kung ito dadalhin sa ospital, baka hindi abutin. At doon, ipinarealize ng Panginoon sa akin, life is short. Tama? Totoo po, ang buhay ay maiksi. At pagkukulang din po namin, magulang. Dahil hindi nabantayan. Ano po? So, may lesson ang Panginoon. May lesson na itinuturo ang Panginoon. But, sa ganung sitwasyon, salamat sa Panginoon. Bakit? Hindi niya pinahintulot. At may tunuro siya sa atin na huwag tayong maging pabaya sa anumang bagay. Lagi tayong maging mapagmasid, maging masinop, sapagkat the Lord God is the God of order. Amen? Siya yung Diyos ng kaayusan. So, lahat po tayo nagkukulang. Lahat po tayo ay mayroon tayong tinatawag na kakulangan sa Panginoon, sa kanya-kanya nating buhay. Pero ano pa man yan, alam po natin si David, habang isinusulat niya ito, at binabagtas niya yung kaibahan ng buhay ng isang taong may takot sa Diyos, at ang buhay ng isang taong malayo sa Panginoon, walang takot sa Panginoon, ang laki ng pagkakaiba. Amen? Ang laki ng pagkakaiba. Bakit? Kasi yung taong nasa Panginoon, walang ibang bukang bibig, kundi ang pagpupuri sa Panginoon. Kaya kinakailangan ng taong makadiyos, mga makadiyos na laging handa tumugon sa kalooban ng Panginoon, lalo na pa sa paglilingkod. Amen? Mga taong makadiyos na magkukumit ng kanilang buhay sa gawain ng Panginoon. Kaya alam ko po, kapag ikaw hindi mo ikinikumit ang iyong buhay, kung hindi mo ikinumit ang iyong buhay ngayon, wala ka dito sa loob ng simbahan. Amen? Kung hindi mo kinumit ang iyong buhay, wala ka ngayon dito sa loob ng simbahan. Hindi ko sinasabi na yung iba dahil wala, hindi nila sila nag-commit. May iba't ibang kadahilanan po. At ang panalangin po natin sa Panginoon, huwag mawala yung alab ng ating paglilingkod. Dahil ang Diyos nalalaman niya yung bawat hakbang natin na ating ginagawa. Kaya sabi dito sa Diyos mayroon tayong kapahingahan. Makita natin verse number 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of a man who bringeth wicked devices to pass. Verse 8, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Ano makikita po natin? Verse 9, for evildoers shall be cut off, but those shall thou wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Makita po natin mga minamahal, ang kaaway, kailanman hindi magtatagumpay laban sa Panginoon. Amen? Kaya ang mga taong godly, mga minamahal, ang mga taong godly, yan yung mga taong walang ibang bukang bibig, kundi yung magpuri at magpasalamat sa Panginoon. At ang kanilang kasiyahan, kung ano ang ikalalago ng gawain,
at kung ano ang mga bagay na dapat nilang gampanan sa loob ng simbahan. Masaya po ba tayo pagka tayo binigyan ng pagkakataon maglingkod sa Panginoon? Amen? Masaya ba tayong gumaganap? Kailangan po natin yan, mga minamahal. At ang isang taong godly, hindi po siya lalapit doon sa tao. Maghihingi ng advice sa mga taong ungodly. Why? Because he knows the way of the unrighteous man. Amen? Kaya kung tayo hingi ng advice, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, hingi ka po ng advice dun sa mga taong alam mong malago at sila ay namubuhay sa kalooban ng Panginoon. Amen? Yan po ang ibig ng Diyos makita sa atin, mga minamahal. So, tayo po, ano po ang hinahangad natin bilang mga anak ng Diyos? Ano bang hinahangad natin para sa Panginoon? Sabi ng Bible, the wicked watcheth the righteous and seeketh to slay him. Gaya pa rin ba nito yung ating attitude? Na kung saan na minsan, mas natutuwa tayo na may mga anak ng Diyos na bumabagsak. Amen? Dapat hindi po ganoon ang ating attitude. Why? Dahil alam po natin hindi doon nalulugan ang Panginoon. Ang isang taong ungodly, ang isang taong godly, wala po siyang ibang hinahangad kundi ang ikabubuti ng kanyang kapwa. Amen? Hinahangad niya lagi kung ano ang ikabubuti ng kanyang kapwa. At siya ay nagiging katuwang magpalakas sa bawat mananampalataya na nangihina. Amen? At laging siya ay mayroong puso na laging nag-ahantay na kung ano ang ibibigay ng Diyos. Kaya sabi ng verse 37, mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. Alam po natin na ang mga taong ligtas, ang mga taong mayroong makadiyos na puso, ang kanilang wakas ay kapayapaan. Amen? Kapayapaan. Hindi po puro kalungkutan. Kapayapaan. Maganda po ang ending ng history ng kanyang buhay. Ano po? So, seek the right pattern. As a godly man, as a godly people of God, we need to seek a right pattern. Amen? At walang ibang pattern na magbibigay sa atin ng tamang direksyon kundi ang salita ng Diyos. Amen? A godly man orders his life after counsel of the ungodly, of the godly. The godly man knows that when he gets the right kind of advice, it will renew and refresh him. Amen? So ang taong makadiyos, mga minamahal, ang taong makadiyos, ang lakad ay may pamantayan at ang salita ng Diyos ang kanyang sinasaligan. Amen? Yun talaga. Hindi nalayo sa salita ng Diyos. Sabi ng verse 28, for the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. Alam niyo po, ang nagpapanatili sa atin, bakit tayo nabubuhay pa hanggang ngayon, walang iba po, kundi ang Panginoon. God will preserve us. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, sabi ko, hindi niya pinahintulot na sa sandaling yon, yung aking anak ay kunin niya. Alam niyo po, talagang muntik ako magpanik. Kasi bilang isang ama, siyempre nakikita mo yung kalagayan, walang kamuwang-muwang yung bata. Biglang nangingitim na, hindi makahinga. Sabi ko, Lord, wag naman. At dito makita natin, the Lord will preserve. Ibig sabihin,
ang Diyos po, hanggat mayroon pa siyang layunin sa ating buhay, bagamat dumaan tayo sa mapanganib na daan, hindi niya hahayaan, hindi niya ipapahintulot na ikaw ay mawala dahil mayroon pa siyang layunin sa iyong buhay. Sa mga driver, marami na po tayong nadaanan, iba't ibang sitwasyon na nakakasalubong natin sa daan. Amen. Nung minsan lang po, pumunta kami pinag-drive ko ang mga young people natin papuntang Tayabas. Pagdating sa entrance po ng Quezon, yung may arko doon, sa unahan lang, mayroong nadisgrasyang rider. Buhay ang driver na lalaki, yung babae, patay. Kita namin, wasak. Yung motor, nakahandusay sa daan. Tapos may dala siyang aso na, ang ganda-ganda ng aso, Shih Tzu ata yun. Hawak-hawak niya pa, namatay din. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kasi pre-reserve mo kami, nakarating kami ng ligtas. At nakabalik kami ng ligtas. Yun nga lang sa pagbalik namin, idinaan kami dito sa Mahayhay Road. Sabi ko, challenge to Naligaw kami. Doon kami idinaan ni Waze. So, ganun pa man, mapanganib ang daan, bundok, liko-liko, hindi mo kabisado. Pero dahil doon ka pinadaan, tuloy. May plano ang Diyos, kapatid. Amen? Minsan hindi natin maintindihan bakit dito tayo pinadadaan ng Panginoon. Alam niyo po, minsan kung bakit tayo pinadadaan doon ng Panginoon, mayroon siyang gustong iayos sa atin. Mayroon siyang gustong ituro sa atin. At pag natutunan po natin, masasabi natin, salamat sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Siya ang nagtawid, siya ang nag-ingat, siya ang tumugon, naabot natin at nakarating tayo sa biyaya ng Panginoon. Ilang taon na po ang ating simbahan, marami na po tayong naranasan, nakitang iba't ibang pagsubok na dumating, panganib, kawalan. Minsan nandyan yung paano natin mababayaran. Pero dahil natutunan natin magtiwala sa Panginoon, at dahil sa tulong-tulong, mayroong iisang puso, mayroong iisang layunin na magpagamit sa Panginoon, ang lahat ay nagkakalakip-lakip at natutugunan sa biyaya ng Panginoon. Bagamat minsan bumabagsak, tayo ay kanyang binabangon. Amen? Kaya, mga minamahal, salamat sa Panginoon. Ang ating pong pastor, he's not a perfect man. Marami siya minsan pagkukulang sa kanyang leadership. Pero alam natin na siya po bilang isang lingkod ng Diyos, wala po siyang ibang inahangad, kundi ang gawain ng Panginoon. Ito'y manatili na naglilingkod na nasa kalooban ng Panginoon. Amen? At tayo po'y hinahamon. Magpatuloy tayo, magpagamit tayo, magtapat tayo. Bakit? Mayroon po ang Diyos ipinagagawa na maganda sa atin. At gusto ng Panginoon tayo gamitin niya maging pagpapala. Kaya sabi ng last verse 39 and 40, but the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble, and the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. Ano po ang sikreto? Bakit natawid natin? No? Yung ating pananampalataya. Amen?
Naniniwala po ba tayong may gagawin pa ang Diyos sa darating na taon, 2024? Amen? Itatawid niya ulit tayo. Amen? Tutugunan pa ulit tayo sa ating mga pangangailangan hanggat dumating ang Panginoon, tayo madatnan, tapat at naglilingkod ayon sa kanyang kalooban. Amen? Bakit? Tayo po, bilang mga anak ng Diyos, subok na natin ang Diyos ang nagbibigay lagi ng kalakasan sa mga panahon na tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok. Alam natin ang Diyos, hindi siya nagkukulang at nagpapabaya. Kaya ang simbahang ito, hanggang dumating ang Panginoon, I believe, mananatili ang gawain ng Panginoon. At ito po ay matatanyag ang Christ Baptist Church, isa sa mga ginamit ng Panginoon para mag-abot ng maraming kaluluwa, para maging pagpapala sa iba't ibang gawain sa loob at labas ng bansa. Bakit? Dahil nanatili sa order ng Panginoon sa pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At yun po ang maging panalangin natin, mga kapatid. This church needs a godly people. Marunong manalangin, marunong magkaloob, marunong magpasalamat, handa lagi na maglingkod sa kanyang kalooban. Amen? So, tayo po yung magsitayong lahat. Yun lang po. Nawa, ang Panginoon po ay merong itinuro sa atin. Sa sandaling ito, habang ikaw ay nakatayo, pwede ka bang pumikit sandali, manalangin sa Panginoon, at magpasalamat tayo sa Kanya. Amen? Magpasalamat tayo sa Kanya. Sa buhay na Kanyang patuloy binibigay sa atin, pasalamatan natin ang Diyos. At ano man ang kahilingan mo sa Panginoon, ilapit mo sa Kanya. Bakit? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo po'y sandaling manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mensahe ng iyong salita na aming napakinggan. Salamat po sa pagkakataon muli na binagkaloob po ng iyong lingkod na ako po ay magbahagi po ng iyong mga salita. Alam ko po na kapos ang aking kakayahan. Ngunit salamat, Panginoon, kayo po ang nagpupuno. Ang salita mo ay hindi nagbabago at tunay na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, karunungan. At salamat po, may mga taong laging ang hangad ay alamin kung ano pa ang ibig mo na aming matutunan at gawin habang kami ay naglilingkod at nag-aantay ng iyong pagbabalik. Lord, tulungan niyo po kami patuloy na manangan sa iyong mga salita. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Dalangin ko po, Panginoon, ang simbahang ito. Dumami pa po ang mga taong godly. Ang sarap po, Panginoon, ng mga makasama, ang mga taong alam po naming nagmamahal sa inyo. Dahil sila po ay may concern sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Ang aming misyon, Panginoon, ay ang mag-akay ng marami pang kaluluwa. Bilang iyong mga anak, ito po ay inyong ipinagaganap sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan niyo po kami na maging kabahagi. Hindi man sa paghayo, sa pagkakaloob, sa pananalangin. Makita mo sa aming mga puso that we need always God in our lives. Kailangan po namin, Panginoon, ang tulong mo. Kailangan po namin lagi ang pangunguna mo, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, dalangin ko po ang mga kapatid po namin na nasa iba't
nasa ibang dako, Panginoon. Mga kapatid naming nasa ibang bansa. Sila man ay nagmi-mission din. Sila ay nagsisikap din. Lord God, pangunahan niyo po sila. Tugunan niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Punan niyo po ang kanilang mga kalungkutan ng kagalakan. Bigyan niyo po sila ng kagalakan patuloy sa paglilingkod. At maging kasapatan lagi sa aming buhay ay ikaw, hindi ang anumang bagay na nasa aming kamay. Lord, salamat po sa gabing ito. Pagpatawad niyo po ang lahat ng aming mga pagkukulang. Tiling po namin ang katugunan sa lahat ng mga pangangailangan. Pagpapalain niyo po ang inyong mga anak. Palalakasin niyo po kami patuloy, both physical and spiritual, Panginoon. Na sa araw-araw, Panginoon, na paghahanap buhay ng iyong mga anak, lagi po namin ikaw ang unahin pasalamatan sapagkat sa kabutihan mo, kami po ay nakatatawid sa iba't ibang sitwasyon ng aming buhay. Lord, salamat po sa aming Pastor Conwy. Patuloy po naming dalangin bilang iglesia. Siya po patuloy niya bigyan ng kalakasan, karunungan. At patuloy na siya po, Panginoon, ay bigyan mo, Panginoon, ng malusog na pangangatawan. Gamitin pa na lalo sa iyong ubasan, sa paglilingkod. At marami pa sa iglesyang ito ng iyong tawagin, ng mga ngaral ng iyong mga salita at magsusuko ng buhay. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling at dalangin. Binabalik ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at puri ng Panginoon. To God be all the glory. Amen po. Purihin po natin ang Panginoon. At tunay nga po talaga na ang gusto ng Panginoon sa atin ay lumakad ay naayon kay Kristo. Because the purpose why God called us is to confirm to the image of His Son. And that Christ shall be magnified in our body and to grow up into Him in all things. That's why our goal as a Christian is to attain and to reach Christ-likeness. Kaya po, hindi po yung madali, pero hindi po yung mahirap kapag tayo sumunod sa Panginoon. And this time po, awitin po natin, keep walking with the Lord. Yan po yung susi. That is the key of godliness. Keep walking with the Lord. Amen. Amen. Let's sing this song right now. Sing. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Verse now. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen. Okay po, tinatawagan po natin si Brother Monching para po sa ating offertory prayer. Sir? Tayo po yung manalangin. Madagilan Diyos, salamat po sa gamito na muli ay nagsama-sama po kami para magpuri po sa inyo at sumamba. Salamat po sa inyong salita na muli nagpaalala sa amin na kami po ay laging magtiwala sa inyo sa lahat ng aming mga gagawin sapagkat kami po ay limitado sa lakas, kakayanan, karunungan. Kaya kailangan po namin yung gabay. Tawad po sa mga pagkukulang, mga kasalanan namin nagagawa. At kami po ay patuloy nagpapakumbaba sa inyo. At kami po bahagi ng pagsamba, kami po ay magtitipon ng mga kaloob, pagpalain po ang bawat isa.
at kami po ay gawin masiglang mananampalataya habang kami po ay patuloy na naglilingkod at sumasampalataya sa iyo. Sa lahat po ng ito, ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Wow. Also, once again, please pray for our pastor and also sa kasama din po, kanyang wife, and to all the delegates of our academy sa Davao, sa NSC, for their safety and also yung success po ng event. At yung mga students po ay may maraming matutunan at maraming experience din po. And ano din po natin, welcome po natin ang ating pong missionary po sa Tanawan, Batangas, Pastor Andrew Tibe. Magandang gabi po. And also sa bawat isa na nandito at sa nasa live stream. And some announcements po. Baka po meron. Lord Supper po sa natin sa linggo. Kaya please prepare ourselves. Continue to pray. Dahil gaganapin po natin ang ordinance na gawain po ng simbahan. And please continue pray po sa ating mga ministries, sa ating mga mission, sa ating pong church expenses, and also, ang bawat isa po sa atin patuloy natin ipanalangin at patuloy po tayo magsikap na sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay maabot po natin ang kanyang plano na kung saan magampanan po natin ang gusto niya pong magampanan po natin sa ating buhay. Okay po, ayan po sa screen, Lord's Supper this coming Sunday, December 10. Po, and tayo po tayong lahat, tayo po ay mag-closing prayer. Okay po, panalangin po natin atin also mga sick brethren natin. Please continue to pray for them. Okay po, let us pray. Our Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, for this day, for your goodness and graciousness to each and everyone. Thank you once again to your word and also to the preacher na iyo pong ginamit to stand behind this pulpit. It is only by your grace, O Lord, na kami po ay mag-gather to this place to worship, to praise, and to honor, and to glorify your name. And thank you, Lord, for all the privileges and all the opportunity na binigay niyo po sa amin na kung saan nagampanan po namin mga gawain na iyo pong gustong gampanan po namin. At salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi kami worthy, hindi po kami karapat-dapat, hindi po kami able. But thank you, Lord, you enabled us and you counted us faithful, putting us into the ministry. And thank you sa lahat na nagpagal, sa lahat, Panginoon, na yung ginagamit sa iyong gawain, ikaw po patuloy magpala. At sa lahat po ng bawat isa nandito, ikaw po patuloy mag-ingat. Ikaw po patuloy magpalago po sa amin bilang iyong anak. At nawa, Panginoon, marami pa po kaming maabot na kaluluwa sa iyong biyaya, Panginoon, na kami magpatuloy po sa pagbahagi ng iyong salita at maihayag po na ikaw lamang po ang tagapagligtas at sa iyong pangalan lamang po matatanggap ang katiyakan ng langit. Nawa, Panginoon, ikaw din po magpagaling sa aming mga kapatiran na may sakit. Ikaw din po ang magbigay sa kanilang kalakasan. Yun din po sa mga kapatiran po namin na nasa kalungkutan. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kasiyahan. At sa mga kaibigan po namin at mga kapatid po namin na sa gitna ng kahinaan, nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila ng lakas. At nawa, turuan niyo po ang bawat isa sa amin na kami po ay manangan lamang po sa inyo, magtiwala po sa inyo, at patuloy po na panghawakan ng iyong salita dahil ito lamang po ang susi na kung saan kami po ay manatiling matatag at manatiling pong patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Salamat po, purihin ka, linisin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga bagay na kung saan hindi po kami nalugod. At nawa, Panginoon, ikaw po mag-ingat sa aming pansamantalang pag-iwalay-hiwalay. At sa araw po ng linggo, Panginoon, ikaw po muli ang magtipon po sa amin. At ikaw po ang patuloy na itaas namin sa aming buhay. Binabalik namin po lahat ng papurit pagpapasalamat sa iyong pangalan, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat. Magandang gabi po. Purihin natin ang Diyos at sa lahat po na nasa live stream. Thank you po sa iyong pagsubaybay. To God be the glory po.